Hi guys, this is me, Ayansi Mylar, and welcome to my Hi, It's Me vlog series. For today's episode 2, kwento ko sa inyo ang aking Chinese zodiac. I am a fire rat. Ang mga taong pinanganak sa Year of Rat ay yung mga taong ipinanganak sa mga taong ito. 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, at saka 2020. Ang Chinese zodiac ay binubuo ng 12 animal signs, namely based on their order. First is rat, second ox, third was tiger, fourth is rabbit, fifth was dragon, sixth was snake, 7 horse, 8 goat, 9 monkey, 10 rooster, 11 dog, and 12 year of pig. So ito yung 12 animal signs: rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, at saka pig. Each animal sign ay meron din silang mga elements. So sa Chinese zodiac, meron lang tayong 5 na elements. Ito yung wood, fire, earth, metal, at saka water. For example, sa Year of Rat, merong wood rat, fire rat, earth rat, metal rat, at saka water rat. The same as the other animals. Ito yung mga elements, 5 elements. Ngayon naman, atin namang pag-uusapan ang mga katangian ng Year of Rat. Ang positibo at negatibong katangian ng Year of Rat base sa Chinese Zodiac Horoscope. Ang mga positibong katangian ng Year of Rat ay sinasabing pagiging intelligent, creative, quick-witted, at saka adaptable. Habang naman ang mga negatibong katangian ng mga Year of Rat ay katulad ng pagiging timid or shy, lack of courage, at saka pagiging secretive. Merong kwento ng daga sa Chinese zodiac at ito ang kwento. Ang Jade Emperor, isang mythological Chinese emperor, nag-organize siya ng isang karera or kompetisyon upang matukoy ang pagkasunod-sunod ng mga hayop sa Chinese zodiac. Ang daga kahit maliit at hindi gaanong magaling lumangoy ay kilala sa kanyang pagiging tuso. Nilapitan ng daga ang baka o yung ox, ang baka na isang malakas at maamong hayop na kasali rin sa karera. Hinikayat ito ng daga na sumakay ang daga sa likod ng baka sa pagtawid nila sa ilog. Habang ang baka ay malapit na sa finish line, ang daga ay tumatalon at tumakbo sa unahan. At dahil dito, ang daga ang nanalo sa karera at naging unang hayop sa Chinese zodiac. Diba? Meron ding ilang version or ibang kwento tungkol sa daga sa Chinese zodiac. Ang pagtataksil ng daga sa kanyang kaibigan na pusa. Dati daw magkaibigan ang daga at pusa. Ngunit nung nangyari yung karira sa pamamagitan ng hindi pagising ng daga sa pusa sa karira, naging sanhi upang hindi mapabilang ang pusa sa Chinese zodiac. Ang pusa ay galit na galit sa ginawa sa pag-iwan ng daga sa kanya at nanumpa na kamumuhian niya ang daga forever. Kaya naman ang mga pusa ay sinasabing palagi nilang hinahabol ang mga daga hanggang ngayon. So baka yun yung dahilan kung bakit galit na galit at hinahabol ng mga pusa ang daga dahil base sa kwento. Pero ito lang naman ay kwento base sa Chinese zodiac. At ito ang huli kong trivia patungkol sa Chinese zodiac. Ito yung tinatawag na 60-year complete cycle. It takes 60 years for the same animal sign and with a combination of its element to occur again. Ibig sabihin, yung combination ng yung element at saka yung animal sign, for example ako, isa akong Year of Rat, yung element ko is fire. So yung fire rat, mangyayari ulit ang taon ng Year of Fire Rat kapag 60 years na or kapag nag 60 years old na ako. At yun din yung mangyayari the same as tayong lahat. Yung animal sign natin with the combination of its element, mauulit yung taon na yun kapag nag 60 years old na tayo. For example, ikaw ay metal ox or kaya water ox or wood tiger. Yung wood tiger ay mauulit yung year of wood tiger pag 60 years na yung mga taong ipinanak noong wood tiger. Yung mga water snake, mauulit yun kapag yung mga taong water snake ay nag 60 years old na. So the same sa lahat ng mga animal sign. Kapag nag 60 years old na tayong lahat, yun yung taon ng ating animal signs with a combination of our elements. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana meron kayong natutuhan sa video na ito. Maraming salamat and have a nice day everyone. Clover.